Episode 107, yeah, 107. Offstage Hang, Darren Lim, Reagan. Reagan. Ba't Reagan? Reagan. Reagan. And the Wolf. And birthday boy, KL. Yun. Hindi si KL ang guest natin. Pwede rin. Dumating lang siya. This is just the intro. Una-una, happy birthday, Darren. Salamat. Happy birthday, Happy KL. Happy birthday. Anong ginawa niyo nung birthday ni Darren? Nandun ako sa inyo. So, KL, anong ginawa mo nung birthday? Nasa bahay lang ako eh. Kasi inoperahan yung mommy ko. Kumusta si tita? Okay naman. Okay. Successful naman. Get well soon. Umuwi na. Di ko pa alam. Alam ko uwi today pero di ko pa na-confirm. Napadaan ka, nasa Kodama ka ngayon. Anong nire-record niya? Nirecord ko si Frank Ellie. So, Mm. may bago siyang singer. Sorry, sino? Frank Si Ellie. Ellie daw, si Ellie. Ellie. Kasama ko si Ellie nung isang gabi. Dati na nung ginawa mo nung birthday mo. Ako, nag-konting tayo, inom konti. Hindi, yung the next day. The next day. Ay, nag-inom the next tayo. day. Hindi ako minom, pero nilalagnat ako na. Wala. Dapat maglalaro kami ni Jana ng golf, pero hindi na rin natuloy. Kasi tinamad na kami. Tapos yun. So, Naglaro steady yung lang. video game ni Nakuayo, ni na Eko. Oo. Ginabi. Oo. Ayun. Yun. So, ikaw, anong ginawa mo ng birthday mo? Hindi, sa hospital mo. Wala, Doon wala lang. talaga. Actually, nasa bahay lang ako. So, Ayaw ang hirap ka pala, mag-celebrate nang may something na ini. Tama. Ako halos ka-birthday niya rin, Ermat ko, si Mama. Happy birthday, Ma. Dapat next birthday, time, August 21. next year, joint party na tayo. Pati si Mama? Oo nga eh. Dapat Diba? yan eh. Diba? Out of town tayo. Wala akong gift sa mama ko, kaso binigyan kami ng award ng UP. So, Ay, oo nga pala. Kamusta yun? well, una, hindi ako magaling sa awards kasi parang medyo jaded ako sa award. Parang promo lang yan eh. Alam mo yun, parang... Pero this one, parang naiyak ako eh. Kasi, una, galing sa UP. Hindi kami nakatapos eh. Ano na yun eh. Halos tatlo sa amin, thesis na lang eh. Kaso, sinabi parang may lumabas yung album nung 93. Magtutour kayo. Sabi, okay, balikan na lang natin after the tour. Kaso hindi ka pala hihinto tumugtog until pandemic. So, hindi na kami for short, hindi na kami nakabalik sa school. Tapos may parangal from UP. Tapos, first time kong naka-attend ng anything na official na ganyan. Madami kang na-attend. Mula kasal hanggang kung ano-anong event na may speech, di ba? Ay, ayaw ko ng speech. Ikaw yung magsi-speech? Hindi, yung makikinig ka ng makikinig speech? ka ng Okay. speech. Ayaw ko yung una, ayaw ko yung mga speech na hindi handa. yung Ba't pinapanood mo? Oh, Tapos... kunwari lang, kasal. Oo. We'd like to call the best man for the speech. Akat yung best man. Di kasi ako sanay sa speech eh. So matagal yun, tapos gutom na lahat kasi galing na kayo sa misa. Oo. Di ba? Hindi ka kakain agad tapos yung speech eh. Tapos sabihin ng best man na malapit ka na ikasal, di ba? Okay. Sino best man mo? Yung kapatid ko. Okay. Sabihin mo, mag-prepare siya ng speech. Wag yung, naalala ko kasi nung grade 2 kami na mahabang speech to, di ba? Kasi grade 2 pa lang hanggang maging college. Tapos, ayaw ko rin ng speech na kinuha lang sa Wikipedia or sa Ngayon, ChatGPT na. ChatGPT pa. Hindi sincere. Hindi sincere. Yung hindi prepared, parang hindi mo, paghandaan mo, speech yun eh. Speech yun. So, yung nangyari sa UP, lahat nag-speech yung presidente, yung chancellor, si Robin Rivera, the whole band may kanya-kanyang speech. So, heartfelt. It's not long, it's irreverent, it's funny, it's serious, it's heartfelt. So, gusto ko mag-shades kasi nahiya ako. So parang marami kang emotions na nadaan. Oo, madami. Na hindi ko inasahan kasi parang, okay, awards, kailangan magbarong, tapos dadating ka. Tapos, noong una, hindi ko gusto isama si Ermat kasi parang ano lang yan, promo lang ng whatever. Yun yung jaded feeling ko. Sabi ni Atari, papuntay mo naman si Grandma kasi hindi ka na nga gumraduate eh. At least yun yung So, ano tawag dun sa award? Gawad? Gawad something.
Kukunin ko para ano, nandyan sa taas. Gawad something oblation. Gawad, oblation. Grabe, gusto ko hindi niya kabisado. Oo nga eh. Natanggap na. That's crazy. Tapos kinuha niya pa. Kulit na kinuha niya eh. Yun. Ay, ganda. Ako lang walang diploma sa bahay eh. Pero may ganyan ka. O ngayon meron Diba? na. Wow! So ano siya, parang kasama na yung... Parang graduate ka na rin, kasama na. Hindi naman, hindi. Hindi ba rin? Yun lang yung pakiramdam. Wala akong degree, kumbaga. Pero parang ganun Dapat yung bigyan ka pakiramdam. na rin, sabay na nila yun. Gawad oblation Gawad ka. oblation. Oo. Diba? Dapat sinabay na nila yun. May box na ano. Oh, Ganda. stig. Wow, ganda ng Wow. parang sablay na iba. Wow, ang laki Wow. Yan na, ng suit na natin. Mon, thank you. Dinadala na ang daily grind. So, Ha? Gatin mo rin yung medal. Kinagat ko. kinagat na nga niya eh. Nasira eh. Hindi, joke lang. So, binibestow siya sa ano, sa mga excellent UP May students. ganyan, Ganun ba? Na may The contribution. eraser heads. Oh, galing. Galing. Pero bakit kailangan ba taga-UP? Siguro. Hindi ko alam. Pero Parang alumni, no? in-award ng ano, ng Galing, university. To So, the eraser heads. May the Nasa YouTube yung buong event. Maiksi lang eh. Kaya gustong gusto ko. maiksi lang. Meron pang ano, galing. Astig nga eh. Sobrang ganda, ang ganda ng award Oo na nga yun. eh. Congrats, Sok. Natuwa ako eh. Tsaka, maiksi lang, simple lang, hindi masyadong ano. Meron kang idea kung sino yung mga kasama niyo na past winners dyan? 2017 lang yata sinimulan. So, hindi ko na-memorize, pero binanggit Andun lang. din sila. Wala. Wala. Anyway, ayun. Galing. Congrats. May pinag-uusapan tayo kanina. Ito, iksiyan lang natin. Dahil music. Dahil sa music tayo. Ano yung ano nyo? Kanya-kanyang personal opinion about dun sa singitan Mm. na lumalabas ngayon. Anong personal take? Maiksi lang. We're not here to crucify anybody or it's our own personal opinion. Whatever yours is yours. Ano yung sa'yo? Feeling ko ano lang, I guess whatever is sa contract or whatever is agreed upon, ganun lang. Parang, I'm sure medyo, parang sometimes feelings get hurt. Mhm. Pero yun nga, ganun lang talaga siya eh. Parang, it's not, I guess it's not, hindi siya personalan. Kumbaga. Ganun. So kung baka yun na, kung sila yung nasa contract nila, tapos sila yung headliner, yun nga, parang yun din yung binayaran ng tao kasi para, yun yung binayad ng tao, yun yung pinunta ng mga tao. Parang yun. Ikaw, KL. Actually, Have you been nasingitan ka na ba? O, Oo, nangyari? daming beses. Okay. Pero itong current issue, anong personal take mo? Actually, para kasing, yun nga eh, tama yung sinabi ni Darren, parang wala siya dapat personalan. So, pag pinersonal mo, ma-hurt ka talaga. Kaso, may times na, minsan nasa organizers din talaga eh. Kasi kung late nag-start, di lahat apektado. So, sino ba yung headliner? So, say, yun nga yung banda na headliner. Then, wala naman din silang choice eh. Kasi may management yan. Minsan, di naman talaga yung banda yan. Diba? So, hindi naman sila yung umaharap din sa organizers eh. So, hindi ko rin masabi. Okay. As a band member na I've been playing for 30 years, na-bump off na rin ako. Pero, Naging pwede ka headliner ka rin. nag-walk out na rin ako kasi parang, okay, it's too late. Uwi na lang tayo, ganun. Speaking as a sometimes headliner, some of my bands sometimes headliner, minsan yung Heads, minsan yung Sandwich, it's part of the contract. Parang may leeway naman, siguro, kunwari, we are scheduled to play this event, this venue at 9 p.m. Siguro hanggang 10:30, may palugit ka. Otherwise, sasalang ka. Kailangan mo nang sumalang. Kasi
binabayaran nyo yung crew, baka may lagari yung iba, Mhm. may lagari yung buong band, yung whoever. For whatever reason, no? It's in the contract. I think personally, I think ang dapat naglabas ng statement is the promoter. Exactly. Agree. Dapat Kasi hindi yung nagugulo yung music scene. That's just a personal opinion. Otherwise, I think whatever's in the contract is what Oo, has been has to be agreed agreed upon. upon. And siguro may paraan. Kunwari, sandwich, tapos masasagasaan namin ng St. Wolf. KL, pasensya na kasi. Pwede din ganun. Pwede May din. konting Hindi bedside. required. Yeah. Hindi required, pero yung konting ano. May bedside manners. Oo, yun, feeling ko yun Because doon it's a nanggagaling. small scene. Oh, tama ka. And tama. everybody knows everybody. Ayan. Mismo. Okay. Ano pang bali-balita nyo? Nakita ko si Carlos Yulo kagabi. Not counted the meet, pero nakipag-picture kami. Okay rin. Saan yun na? Oo, pero like hindi yung matagal. Saan yung venue? Anong meron? Bakit nga ba siya nandun ulit? I think Na-invite daw siya? Hindi, may mga meeting siya ng mga white people. White Hindi, sa ano kasi siya sa Manila Golf. Americans! Americans. Sa foreigners. Foreigners. Sa foreigners. So, Mabait siya, very Mabait. ano. I'm Not sure. event ba yan o Hindi, sporting hindi. event? Nagdi-dinner lang kami, tapos nagkataon nandun siya. Nagdi-dinner Okay. lang din siya. He came from the boardroom inside the... Tsaka game siya mag-picture. Yeah. I'm sure Oh, yeah. ang dami nang gusto mag-picture sa kanya, di ba? Parang pwede nang ayoko na. Props to Carlos. Mhm. Congrats. Ano na pag-usapan nyo? Wala. Sabi mo, Picture lang. Free guitars ka na forever. Ganun. Dapat nga, no? Dapat ano, Carlos, gawang kita ng gitara. Ganun. Dapat ginto. nga. And then, joke lang. Dalawa. Dalawa pa. Dalawang neck. Dalawa. Ganun. Hindi natin napag-usapan yung Olympics rin last time. So, Yan. yun. Olympics. Kayo, anong tingin nyo sa Anong highlight mo ng outing Olympics? natin? Ako basketball eh. Basketball. Pero, Wala namang Team Philippines din eh. hindi, wala eh. 4 points Yung- lang. Yung men's team or yung women's team? Yung men's team. Yung men's team. Tsaka sobrang busy din kaya hindi ko masyado na subay. Okay, anong opinion mo? Anong mas magaling yung ngayon na team o yung dream team ni na Michael Jordan? Siyempre, Sa skills lang, skills. Kunwari same age na gano. feeling ko yung ngayon kasi Yung lakas ngayon, na nung kalaban nila eh. Mm. And trained na rin sila on how NBA players are trained na rin. Mm. feeling ko So lumakas yung kalaban. mas magaling. Tsaka yung kalaban, mga NBA players na rin eh. Yung mga mismo nga. Diba? Like sila Jokic, sila na rin yung ano. Champion yun. MVP yun. Oo. Si Wemby, di ba? Ang lakas Oo, oo. ng France actually. Muntik. Dapat si Embiid pala, magka-France siya. Oh. Tapos Ba't siya binubo flop ba? siya eh. Kaya pala siya binubuo. Kaya siya binubuo. Kasi nag-commit na siya eh, na LeBlue, ganun-ganon. Tapos biglang last minute, nag-Team USA siya. Kaya siya tinotroll ng mga kababayan niya. Oo. Okay. Pero hindi siya, French lang yung mother tongue kasi nung, saan ba siya galing? Sa Africa, diba? Oo. French kasi yung salita nila. Pero hindi siya French. Okay. So pwede din kahit anong. Pero nag-high school kasi siya sa US. So, yeah, pwede kahit ano. Pero nag-commit na kasi siya eh. Tapos wala. Nakakatawa lang. Ang Intense lakas eh. nun eh, Embiid eh. Oh, intense nga yung... Tsaka I think sabi nila yung US yun yung kulang diba sa ito. malit sila lahat eh. Na nagising kami, dalawang maga ako nagising na umiiyak si Erica eh. Bakit? Kasi, sinong kaaway mo? Yung pala nung dumadating na-inspire yung news siya. na nanalo si Carlos. Magkasunod na araw yun eh, di ba? Yung pala yun. Sino umiiyak? Nakaka-proud. Siguro nangyari sa'yo. Yung pala si Carlos pala yun. Crazy yung pangalawa eh, no? Parang biglang, dalawang gold. Medyo. Galing ng Idol. yung nagagawa ng ang galing ng nagagawa ng isang sporting thing or event for the country rin. Very inspiring. Galing, parang Pacquiao rin eh dati. Nakakaano siya. Naalala niyo yung Pacquiao pag may laban siya. Walang traffic. Walang crime. Walang traffic. Walang crime. Di ba? Astig nga yun eh. 20 minutes lang yung Makati from Marikina. Ganun na ba? Walang traffic. May laban Lahat si na noon. yung breakdancer. Si Reagan. Anong take nyo? Hindi ko masyado napanood eh. Parang wala siya. Yun. Weird eh.
weird eh. Parang nga siyang ano eh, parang di ko alam if parang may tropa lang ata siya dun sa Olympics. Ganun ba yun? Di ko alam siguro. Weird eh. Pinalalabas nila na may statement daw siya na performance art. Ako naman, as an ex-b-boy, inabot ko yung breakdancing ng bata ko eh. Parang binastos mo yung culture eh. Diba? Parang may ibang lugar naman para gawin yung mga political, Shenanigans. social statements. Pero yung Olympics parang sana may iba na lang na pinasali na mas Oo. to represent yung Oo nga, totoo. Paano kaya yung nag-training niya dun, no? parang naging joke tuloy yung Mga meme eh. Naging meme siya na naging- pati yung sport, yung Oo, event, yung yung niya, breakdancing. yung Tatanggalin breakdance. na yata sa next day. O, Parang diba? di na Isang ulit. beses na nga lang sinukis. Ayun, lala. Yung maalala mo pa, yun, diba? Parang, ang Paano lungkot. kaya siya nag-practice para dun? Ang lungkot, diba? Sabi ko kasi may kilala lang siya. Nanog siya ng kangaroo eh. Nanog siya ng kangaroo. Ganito yung moves natin. Kangaroo moves. Anyway, Darren, talk about our guest. Yeah. So, yung next guest natin, former guitarist ng Tide Edit. And now, meron siyang sariling solo campaign called Likewise 2000. So, he's out with his album Memory Card. Catch it on Spotify. So, please welcome for our next guest for episode 107, Likewise 2000. Likewise, 2000. 2000. How do you want to be addressed? Clarence. Pangalan ko yun. Hindi, may iba kasi parang... Persona talaga nila. Paano mo tatawagan si Tame Impala? Oy, Tame. Kasi nakita ko si meron akong kwento, may isang Wonderland, napanood ko si Bon Iver. Sobrang niyang galing. Sobrang galing ni Bon Iver. Nakita ko siya backstage. Okay. Backstage, hindi siya pinapansin ng mga... May booth ng may free drinks. May sponsor ng alak. Nakapila siya. Ino-overtaken siya ng mga tao sa backstage. Siguro, he's, mabait siya. Hindi siya, Okay. nasisingitan siya. Hindi siya pinapansin nung nagsiserve. Bartender na. Oh, sabi ko, Bon, ako bahala sa'yo. So, kinunan ko siya ng drink. Here you go, Bon. Bon. Tapos kinakausap ko siya, tinatanong ko siya about, naka-headphone siya eh. So what are you listening? Bon, what are you listening? So, Bon ako ng Bon, nakakahiya. Hindi pala siya si Bon. Si Justin. Si Justin pala. Pero nag-respond naman siya. Oh, to Bon. siguro sanay na siya na, 'di ba? Kasi pangalan ng tao 'yun eh. Pwede eh. Ayan, Or Ver. Ganun. Ver. Vernon naman. Justin Vernon. So pwede. Oo nga, pwede. Anyway, this episode is brought to you by By Likhang Arena. Likhang Arena. Salamat sa kape. Likhang Arena is in the house. Yun, kita yung shoes. Pakita mo yung shoes mo. Yun. Game. Ceremonial. Ito din. Ano to, Darren? Ay, Para kay Clarence to. Clarence, pwede tayo kumain. These ha? are... morning buns. Sorry, hindi ko... Morning buns. Yun. Uy. Favorite ko yan. Suabe. Favorite ko yan. Morning Ilagay buns. muna natin doon. Or dito na. Iwan natin dito. Iwan natin. Actually, may dala din si Clarence na tinapay. Talaga? Oo. Nice. Spanish bread. Nice. Ikaw ba gumawa niyan? Ay, hindi naman. Hindi. Wala tayong ganung talent. No? Walang ganun. Kukuha akong straw. May straw. Salamat. Yan. Alright. Darren. Anong pinagkakaabala? May bago kang lalabas na album o... Kakalabas lang nung Kakalabas. nung album. Unang album. And yun, Memory card. memory card. Tell us about memory card. Well, memory card, tulad ng maraming mga musicians na natrap ng pandemic, kailangan mag-aral ng mga bagong bagay. Kasi hindi ko alam kung ano mangyayaring next eh. Like, galing kami sa Tide Edit, nung time na yun. Masarap tumugtog live, masarap tumugtog ng magkakasama. Ngayon, isolation tayong lahat. So may sapat na YouTube para dyan. Inaral ko kung paano gumawa ng music or at least makuha yung tunog na naiisip ko.
Tapos, mura ng benta ng mga MIDI controller noon sa second-hand Ng market. pandemic? Oo, man. So, minsan nga nagsisisi ako, sana binili ko to noon. Tapos, so yun, tinry ko siyang gawin sa bahay and inspired dun sa mga nakikita ko sa Instagram. Parang, uy, gagaling ng ginagawa nitong mga kids na to or hindi kids na parang 15 seconds lang, masaya na. So, gumagawa ko ng mga ganong ideas, snippets. Tapos naisip ko, hindi pala ako kontento sa 15 seconds. And eventually, naging, okay, meron na akong 3 tracks. Tapos okay, 5 tracks. Tapos pakiramdam ko, oy, seryoso na to. Baka may patutunguhan to. Or at least, gusto ko siyang tawaging body of work. So, ginawa ko siyang 10 tracks eventually. And ayun, na-release na siya as an album. Feeling ko fully realized body of work na siya. Bakit 4 years later? Anong delays? Hindi, personally, ayokong mag-release agad after nung pag-end last show nung Tide. Ayokong Kailan ba yung last show ng Tide, Ed? 2022. So active pa kayo until 2022? Well, pandemic years yun eh. So parang huling show namin was 2019. 2022, last show namin. Okay. Bumalik kami for... Hindi kami Pero bumalik. nakakasana yung songs mo, yung tracks. Marami, more than half nandun na. Okay. Tapos parang iniisip ko rin, ayokong parang mag-capitalize dun sa idea na, nag-end to, eto nga pala, may bagong luto tayo dito pa. Parang ayokong sumali sa drama na yun. Plus feeling ko, hindi pa ako ready sa maraming bagay about it. Hindi pa siya final, pero ando na yung ideas eh. At ayoko siyang madaliin dahil lang nag-end yung isang bagay. Personal take ko yun, ayokong gawin yun ng time na yun. Bakit likewise 2000 yung name? Pinag-iisipan ko talaga siya ng matagal. Tapos, na-realize ko, gusto ko yung may mga kinalaman sa numbers. Like, Moonstar 88, Powerman 5,000. 2000 ka ba pinanganak? Sana. Pero 2000 is, isa sa mga favorite years na masasabi ko. Ang daming importanteng nangyari nung time na yun. Year 2000? Oh, para sa akin. Ano nga? Para sa akin, yung idea ng Y2K bug. Millennium bug. 99 ba? Yung pagpasok ba? Pagpasok Yun noon, yun, yun, pagpasok no? noon. Okay. Tapos, naalala ko, meron kaming kausap, yung anak nung drummer ng Tide. Kakwento ko siya. Tapos, sabi, Tito Clarence, yung Y2K, ganyan. Nagkukwento siya about Y2K fashion, Y2K culture. Tapos, natanong ko siya, alam ba yung Y2K? Parang, kinabuhay namin yun. Y2, kami yun nasa Y2. So, hindi niya gets yung... Nakaabang tayo nun. Pero hindi niya... Baka masira para yung sa kanya yung... computer mo. Wait, inabangan ko talaga. Like, inabangan ko yung flip ng 12 a.m. And true enough, nag-backwards yung date ng computer ko. So, yung computer ko, from 1990... ka. PC. Hindi, tapos wala ko na sticker Wala na nangyari Y2K sa Mac, ready. walang- Naalala mo yun? Di ba parang Oo, sinasabi nila parang Y2K ready. Tapos yung music video ni Jennifer Lopez na Waiting for Tonight. Naalala mo ba? Waiting for the night. Y2K team yun eh, na parang may countdown ng New Year. Tapos pagkatapos ng parang pagka-zero, biglang namatay yung kuryente. Parang yun yung idea. Tapos biglang mag-explode na, Happy New Year. Yun yung idea na parang mag-e-end ba talaga yung mundo? Talaga bang magka-crash lahat? So isa yun sa mga naaalala ko about 2000. Plus, ang daming mga events. Personally, kaka-graduate ko lang ng elementary noon. Parang hindi ko rin alam anong mangyayari. Saan nag-elementary? Yun lang. Sa Kainta. Ba't yun lang? Oo nga eh. Hindi ko na maalala. Like, kapag tinatanong ako... Kapit-bahay pala eh. Kainta. Diyan lang sa isang tumbling lang yun. Yun na nga eh. Hindi pa traffic sa Kainta. Wala pa. Okay pa yun 2000 eh. Wala Easy pa. yun. Wala pang LRT. Mm-mm. So, 2000. Likewise, 2000. Yun yung name. And then yung memory card, is it reference siya sa PlayStation na Reference siya sa memory card? PlayStation na memory card. Niisip ko na parang siya eh. Ano yan? May ano? Yan, memory card. Ito. Ano siya? Yan yung pinaka-item. May kasama. Well, Parang oo. Memory Physical. card nga. CD siya. Na Na parang maliit. mini CD. Tapos, So they can buy this. yeah. It's a physical memory card. Wow. Hindi siya memory card eh. Ano Ano siya, siya? parang mini CD siya. Tapos, Mini CD? pero NFC
NFC activated siya. Yung Anong ibig, sorry, what is NFC activated? parang bagong technology yun sa phones ngayon, near field communication, yun yung tawag nila. Tapos kapag inon mo yung NFC sa computer, sa phone mo, automatic mag-o-open yung so try Mag-o-open natin yung yung kunyari. okay. Kapag tinap ko siya dito sa likod, Hindi siya QR code. hindi siya QR code kasi code. kailangan niya ng Okay. contact. Okay. So near field. So yun yung Near ginagamit. field Yun yung ginagamit sa Ano yung C? communication. communication. Ginagamit Near field sa mga communication. pang-open and lock ng pinto ng ganyan. Tapos parang RFID type. Sobrang cool nito. Oo nga eh. Parang pwede gawing chain ng pet. Pwede, walang pipigil. Parang Sino ang bling-bling. art director nito? Ganda to. Art, Gusto ko tong may mga concept eh. Oh, Ano? may CD eh. Oh. malaki ang kinalaman ni Lee dyan sa mga concept na yan. Lee Lee. Perez. Tapos, Lee Perez. Saan natin Spur kilala of nga the si- moment. Spur of the moment. Tide Edit din, Ah. management ba? Mhm. and Kigaba. Si Gaba. Yeah. So, toong CD to, hindi? Hindi siya totoong CD, Ah, okay, pero okay. pero yan Pero na yata mukhang yung CD, yan na yata galing. yung pinaka NFC na chip niya. Yan yung chip. Tapos parang ang natutuwa ko dito is yung nung nagde-design ito. Asan pa to? Ika. Ito 2-bit na speakers, oh. Kakabit ko na to. Yung nagde-design kami nito, parang ano talaga siya? Hindi ko matanggal eh. Ikaw na lang magtanggal. Para talaga siyang CD nung panahon na yun na May sleeve. Mahirap din tanggalin. may sleeve tapos Mahirap rin tanggalin yan dati. Ito. Ayan, Natanggal sige. mo Natanggal dati. mo. So may ano rin. Yan lang naman yun, dalawa lang siya. Tapos Gatefold. Gatefold Gatefold. CD. tapos ang hirap magsulat ng mga text na nasa likod kasi parang sanay ako na kapag gumagawa ng text na nasa computer, dapat sakto lang na hindi sobrang laki. Pero nga pala yung magiging final product pala nito is maliit. So dapat masanay yung malaki siya sa screen dahil yung actual niya Maliit. Kakaiba. Sobrang galing. Saan nila mabibili to? Sa Spur of the Moment na website sa record Spur of the moment Spur of the Moment project. dapat up na yung store. Nakita ko pa may parang link ka rin, pero I think to your launch last few paano yun? Ano yung process mo dun? Yung link nung sa may dalawang links na yung sa ticket link tapos yung isa meron kaming Tekken na tournament din nung- Talaga? Oh, tapos Kailan? nung July 16. Kasabay ba yan nung sa Amerika? 'Di ba may tournament sa Hindi. Hindi. Nauna yun. Nauna yun. Naalala ko. Oh. Hindi ako player. Hindi rin ako player. Actually, gusto ko yung Tekken kasi andun si Eddie yung sumasayaw. Yun lang yung naiintindihan. Tapos circle ka lang. May mangyayari na sa'yo. Tama. Tapos sabi natin Tekken. Tapos kuha tayo ng nag-uusap kami ni Lee na parang gawa tayong video game tournament about dun sa show. Tapos ako rin, sobrang heavily rin ako naglalaro ng ibang games. ng big games. Pero anong game mo? Overwatch pa rin yung nilalaro ko. Dahil naglalaro ka ba? Not Overwatch. Hindi, may nilalaro Ano kayo nilalaro mo isang... ngayon? Ay, sandali! Yung Cyberpunk tinatry ko lang. Masaya Sorry. yun. Oo, masaya. Naglalaro kayo ng isang araw sa bahay mo. 2K. 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 Basketball. 2K24. Masaya rin yun eh. Tapos naka-sale yun kailan lang eh. Sorry? Naka-sale yun Naka-sale. kailan lang sa Steam. Nasa bahay kami ni Darren isang araw, birthday niya. Happy birthday, Darren. Salamat. Plus one. Oo, plus one. Level up. Thank you. Masaya. Alam mo sino magaling sa Tekken na banda na nakita ko Sino? Parokya. Batak yung mga yun sa laro. May may event na Tekken sa isang bar, I think. One of the Makati clubs. Tapos may Tekken tournament. Puro artists, puro musicians. Okay. Parang nilampaso sila lahat ng parokya. Galing pala ng mga sa Seryoso? Tekken. Nasa bahay lang siguro. Seryoso. Akala ko. Power training. Kasi alam ko magaling sina Ellie eh. To this day, si Ellie addict sa Tekken. Tekken talaga pero yung- magaling yung... Ewan ko ngayon kung magaling pa rin sila. Pero... Kaya ko lang alam yung Tekken. Pumunta si Ellie sa tournament ng Tekken. Tumigil yung tour kasi pumunta silang... Pumunta siya doon. pumunta siya. Okay. Siya tsaka yung anak niya, si Ion, at yung Yung partner Evo, niya. di ba? Yun yung tawag nila. Sa Las Vegas ba yan? Sa Las Vegas. Sorry? Evo. Evo. Bakit Evo? Di ko alam eh kung ano yung exact na As in, origin ng... isang giant Tekken tournament. Tapos nanonood lang daw sila ng 2-3 araw. Ang saya ng ganun Parang, eh. tas
hindi na sumama sa next show yung anak niya. May Canada kami, nagpaiwan. Priority. Hindi kayo importante. Nagpaiwan na lang doon. Hindi na ako sasama sa inyo. So, hindi ko Las Vegas o San Diego. Las Vegas ata kasi galing kami San Diego. So, Tekken inspired. Ako ang old school, Space Invader. Oh, yun ang 2-bit. Beat talaga, no? 2-bit, Tsaka Atari yung pangalan ng anak ko. Kaya, Dapat lang papanindigan. kailangan ko ng magaling ang, inabot ko hanggang Famicom. Famicom Duck Hunt yata eh. Nintendo. Duck Hunt. Duck Hunt. Nintendo. Famicom ako nagsimula. Super Mario. Super Mario. Tinatapos ko dati Super Mario. Actually, hindi Ang natapos hirap si tapusin Mario. ng Super Mario. Na-addict ako. Kaya hindi na ako naglalaro. Kahit yung phone ko, wala kahit isang video game. Kasi mga 10 years ago, may naglagay yung ex ko, nilagyan ng Angry Birds. Patay. Angry Birds. Tapos pagmulat ko, sinimula akong laruin, di ba? Pagmulat ko, nasa subway na ako sa New York. Sabi ko, anong ginagawa ko sa Amerika? Hindi ko ini-enjoy na sumama pala ako sa trip. 2 months later. So may 2 months akong parang nabaliw lang. Angry Bird. Di ba parang may gig, wala kang pakialam, gigig ako, tapos mag-Angry Birds lang. Gusto mo lang I-3 stars. 3 stars at, diba? Tapos na-realize ko, nagpapakasyon ako, kasama ko yung girlfriend ko sa Amerika, tapos nasa subway, hindi ako nanonood ng mga tao, para nag-Angry Kinain Birds. ka ng So, dinelete ko na kasi nakaka-addict yung video games. Totoo yun. Maraming musicians na may addictive personality. Yan ang theory ko eh. May addictive personality. Totoo ba Hindi yan? lang, diba? Hindi lang, kaya sa drugs, sa Kasi feeling ko hindi ka matututo tumugtog kung hindi ka na-addict dun eh. May certain level of obsession para Obsession, makapag-progress ka sa isang bagay. And That's true. Hindi mo I agree. titigilan yung drums araw-araw o gitara eh. Diba? Oo. Hindi mo titigilan kahit minsan yun na yung level, hindi ka pa rin tumiti kasi obsessed ka. Which is, buti na lang trabaho natin, pero buti bayad, ano? hindi naman lagi. Pero Gets. gagawin mo pa rin eh. Diba? Oo. Ano yung mga influence? Sorry. Okay lang. Ano yun? Speaking of... Hindi kasi yun na nga, parang you went into... Parang tinry mo i-increase. Di ba may 10,000 hours, di ba? So parang yung inaral mo yung computer thing. So parang ganun yung nangyari. Oh, inaral ko yung Anong app? Anong DO? Or DAW ko is Ableton. Bakit Pero- Ableton? Pinag-uusapan natin Bakit? kanina. Kasi ngayon may ano- divide yung the newbies. Is it Ableton o FL? FL Studio. Ah. Kapag sinabi mo ng Fruity Loops, medyo age reveal yan. Kaya sabi ko FL. Hindi, nabasa ko lang sa Wikipedia yun. Pero Ableton ako kasi nung bata ako, yung nakuha ko na effects, meron kasamang installer ng Ableton Lite. So, nahook ka galing. Hindi ako na-hook. Yun lang yung meron ako. Yung meron. so, tinry ko yun. And then, eventually, nung tinry ko yung ibang DAW, di ko magets. Mas pasok yung thinking ng Ableton sa'yo? By process of elimination, yun lang yung alam ko. So parang, sige, dahil ito lang yung alam ko, yun lang yung nagigets ko. At saka, wala na akong time mag-aral ng ibang DAW. Parang, ang gusto ko ngayon, gusto kong tumugtog, ayoko mag-aral. Medyo boomer Gets ko siguro yun. pakinggan sa iba, pero ayoko masyadong mag-aral kung paano mag-record. In fact, kapag kunyari na iba yung shortcut keys ng mga bagay-bagay, nagrereklamo na ako, ayoko mag-upgrade ng version. Gumagana to eh. So Pwede mo naman hindi ko alam. reassign. Yun, hindi ko nga alam na pwede niya. so titignan natin. Kasi yung mga, nalilito ako yung mga editing apps. Iba yung shortcut keys. So, ginagawa kong, pwede pala. Kasi Remap. sanay ako Reason. Sanay ako sa shortcut ng Reason. So, niremap ko yung, basic naman copy, paste, diba? Yung mga basics, yung ganun. Yung parang gusto kong i-keep yung muscle memory. Yun Muscle yung... Para yung creative flow, diretso, hindi, paano nga ba to? O minsan diba? nag-engineering ka na lang eh. Parang mas more of that work eh. Yun nga eh. And nung ginawa nga tong mga songs na to, hindi ko pa rin mapigilan. Marami doon, or sige, pagpalagyan nating more than half nun, kailangan kong aralin. Kasi hindi ko alam kung ano yung gusto kong mangyari. Pero alam ko yung tunog na gusto kong maabot. Except,
parang kailangan ko manood ng YouTube tutorial na 1 oras para kunin yung 5 minutes na part na kailangan ko. Hindi ko alam kung saan dun yun. So papanoorin ko na lang ng buo. So, marami akong napanood, marami akong na-consume para lang makuha ko yung gusto ko. I think nakuha ko malapit, pero sure ako, marami pa akong may improve kung may sapat na oras at kung may sapat na guidance. Something na wala ako nung time na yun dahil wala. Ikaw lang lahat to. Pinakinggan ko yung album eh. Electronic mostly. Oo. Yung ibang, except for guitar. And merong isang track doon na with drums. Sino nag-drums? Si Charles Villanueva. And friends kami. And sinabi ko sa kanya parang, man, just to break things, gawin natin, ikaw yung mag-drums, tapos basagin uli natin yung drums mo. Gawin natin na mukhang electronic pa rin na. Okay. So parang may mga din drum and bass siya doon na part na fun for me. And sabi ko, itong drum and bass na to, hindi ko siya isa-samples, hindi ko siya gagawa ng ganun. And So, chinap-chop mo in Ableton? chinap-chop ko. Tapos maraming kinip din. Tapos nag-trigger ng kick mula dun sa kick niya. Ni-replace yung mga samples. Pero may kasama akong kaibigan dun sa production, si Paolo Yazon. Tumutugtog rin siya ng guitars for Awi. Isa ring Matt, local Matt. Kasama nila Sho. Familiar kayo, Sho Hikino. Yes, Yes, So, magkabanda sila dati. Sound engineer din si Shot. Sound engineer din siya. At kinalos. So, yun. Kaming dalawa ni Paolo yung nagtrabaho ng mga bagay-bagay dun sa production. Except wala siya sa Pilipinas. Nasa Singapore siya. Kaya yun yung pinag-uusapan natin. Nag-share ako ng screen na nasa Discord. Kasi kaming dalawa yung gumagawa na parang, oh no, tol, okay ba yung tunog? Tignan natin. Send mo na lang as MP3 para mas makuha natin yung So, anong process dun sa nung sinimulan mo? Anong una mong ginagawa? Kasi galing sa Tide Edit, I'm sure it's a band, 'di ba? Set up ito dahil mag-isa ka. Ano na una? Nung time na yun, mas marami ako nagsimula as piano at beats. Talaga? Kasi Pero gitarista ka, 'di ba? Oo, kasi yung gitara kasi kailangan hawak mo, kailangan nakapwesto sa lap mo kapag nasa computer ka. Yung beats at piano, yung piano ko nandito sa gilid ko lang habang nagko-computer ako. So kunyari, maglalaro ako tapos merong cue time yon before ako makakuha ng game, ng match. So magpipiano ako habang naghihintay ako ng actual game. Minsan nami-miss out ko yung game ko at nagkaka-penalty ako kasi naiwan ako sa piano at ganyan. So kung ano yung meron doon, tatry ko siyang translate into something. Usually jam lang. Tapos beats, click lang ng mouse, try lang ng something. May ilang songs na Drum rock 'yan. Drum rock yun. Anong piano gamit mo doon? Yung simpler lang o Hindi, may plug-in? may plug-in ako. At saka, hindi naman talaga siya piano sound eh. So, sobrang nagustuhan ko yung tunog ng Rhodes. Ako din, patay na. Anong Rhodes mo na ano? Yung kasama ng ng Native Instruments, yung Scarby, yung pangalan nung plug-in dun sa... Parang kahit anong tugtugin mo sa Rhodes, maganda. Okay na siya eh. Parang medyo mahirap magkamali. Tsaka very unforgiving din yung Rhodes. Napakasakit din niya pag nagsintonado talaga. At least para sa akin. So gusto ko yung complement ng Rhodes na piano plus clean guitar. Yung dalawang bagay na yun, kapag nag-counterpoint sila, kapag nag-intersect sila, parang okay, solve ako doon. So, usually magsisimula ako doon. And then eventually, magdadagdag ako ng guitars kapag hindi na ako naglalaro. Kapag okay, seryoso, gigitaran tayo. Pero yung guitars, that time, hindi ko siya masyadong na-enjoy kasi kailangan kong i-plug. Tapos, okay, may kalat na sa sahig. Tapos, kailangan ko magpalit ng upuan. Kasi yung upuan ko, merong, may armrest. So, kailangan nakastool ako kapag magigitara. So more of in the zone ako during guitars. Tapos, mas free-form ako kapag piano. And beats. And beats, dahil komportable talaga. Sino yung mga influences mo and yung mga pinapakinggan mo for the album, while doing the album? Sobrang laking inspiration sa akin ni Porter Robinson nung time na yun. Especially nung mismong 2021, ni-release niya yung album niya na Nurture. In fact, hindi ko siya kilala before nun. Or hindi ako nakikinig. Pero nung lumabas yung album niya, as in, kinonsume ko talaga yun ng todo yun. Tapos yung parang kwento niya pa tungkol dun sa album niya na
na ang idea niya dun sa music niya is hindi niya na alam anong gagawin next. Tapos hindi niya alam kung paano magpo-push further. And gusto niyang i-reinvent yung sarili niya but hindi niya ma-reinvent yung sarili niya. So sabi niya parang gagawin ko na lang kung ano man yung lumabas. Yun na yun. Tapos yun din yung naisip ko rin nung time na yun na nagaling sa Tide. Tinry ko rin nung time na yun na i-reinvent yung sarili ko to an extent. Gusto kong, yun yung isa sa goal ko. Gusto kong maging sobrang kakaiba than the previous band. Tapos, parang hindi naman siya ganun kakaiba. Ibang-iba yung tunog. I wouldn't have known na Talaga? it was the same band na member. Unang band mo ba yung Tide Edit? Unang band ko yun. So from what is it? High school or college? Working. Working ba? Can you talk about how you guys met and then oo. paano yung process nyo Actually, din? masaya yung Tide kasi si Jawin, yung drummer ng Tide, kilala ko siya from another church. Parang na-meet ko siya at some point. Tapos, Friendster pa yun. So, kailan lang yun kung sakali. And then, parang nag-jam kami ng konti. Tapos, meron lang kaming Zoom H1 to record something. And then, obsessed kami sa Toe nung time na yun. Napanood mo ba sila? Sobra. As in, Twice yata sila dumating. Twice. 4 na beses sila dito. 4 beses na. 4 na beses sila dito. Tapos, kami ni Pat, naniniwala kami na hindi sila pupunta dito. So, nung unang announcement nila na may Singapore sila, oras na, book kaming Singapore. Kinabukasan, in-announce yung Manila. Okay, sige. 2 beses na sila mapapanood. So, gustong-gusto ko talaga sila. Inspired ako nung Toe. Tapos, yun yung obsession namin ni Jawin, nung drummer. Tapos, naghahanap ako ng mga Toe cover sa YouTube nun. Konti gumagawa nun. Tapos, may nakita akong basis na sobrang galing niya tumugtog nung Toe na cover. Tapos, kakapulit ko, napansin ko, teka yung kalendaryo nito sa likod, may full moon, may half moon. Kabayan to. Kabayan to. So, parang, minessage ko. Sa YouTube? Oo, sa YouTube. Taga Cubao. Sabi ko, tara, kita tayo minsan. So parang, okay, YouTube talaga. Parang buti na lang may kalendaryo ka sa likod na para ma-identify na taga Pilipinas ka. Tapos si Nelson, yung isa pang guitar player, film music. Film music talaga May yung... film music pa. May film music pa nun. At may nagpo-post pa nun sa Classifieds. So nag-meet kami doon, tapos nag-try kami gumawa ng songs. Initially, music talaga yung pinaka-goal namin. And ang kakaiba siya kasi hindi kayo friends nung time na yun. Yun yung sa akin. Tapos ako, masasabi ko na best takeaway ko is nagsimula kami hindi kami magkakaibigan. Nag-end kami, magkakaibigan kami. And something na sa tingin ko hindi yun yung usual na nakikita ko dun sa mga statement ng last show ng ibang mga groups. Usually, may ibang drama na nangyayari. So para sa akin, masaya ako na nagkaroon ng Tide. Tinapos yung Tide ng walang sama ng loob. Kapag pinag-usapan siya, nakangiti pa rin ako. Yun yung masayang part dun for me. Ilang albums yun? 2, 3? May 3 albums, isang EP. And Dami din nun eh. Oo. actually, 10 nakakapa. years rin daw sila. He was saying kanina. Kayo ba yung may Ableton din na live na may APC? Hindi. Hindi kami yun. Hindi kayo. Iniisip Nakasabay tuloy ko si na Nin. kayo a few times eh. Oh, nagkakasabay tayo from time to time. Mas madalas yata with Yung may, Pedica. hey, tama. Oh, hindi, kinaano yun, kinagabay. Sorry. wrong band. Pwede. Same umbrella. Pero same, sorry. Nahiya ko. Same music community. Same Hindi ako community. masyadong hindi madaming alam sa math rock. Pero kumusta yung community ng ganong klaseng music sa Pilipinas? I'd say, very, Kailan ni Nagaba yung medyo napapanood ko? very, very, solid yung community in a way na, walang ganong drama. Wala Tapos, kasing singer eh. Buti na lang drummer ako. Ay, joke lang. wala siya. Hindi, pero di ba pag walang singer, yung party pace, wala din drama kasi wala kaming singer. Meron yatang yung sinabi mo na yun na pag instrumental music. Wala masyadong drama. Siguro nga kasi Walang hierarchy. Wala masyadong hierarchy. very Diba? flat. Parang, Tapos encourage sobra yung interplay.
Pero bukod doon, yung mga... Yung to nga, magkakaharap pag tumugtog di ba? Yun yung gustong-gusto Kaya ko yung sa party pace magkakaharap din. Parang sa studio di ba? Hindi ka naman nakaharap dun Kaya yata yung sa Tool, si Maynard, sa likod siya ganun Pag ba? kumakanta. Pero marami silang drama, di ba? Pero sa likod siya parang okay. Tapos bawal videohan. Bawal mag-video. Grabe, Anyway, So yung Favorite ko rin yung Tool. yung tool, yung community dito, saan ang bahay? Kasi kunwari shoegaze, most yan May tugtog ang mouse na. Saan ang Feeling ko displaced kami simula ng pandemic. Tapos ngayon pa lang talaga masasabi kong nare-rebuild yung community. Ang hirap kasi at some point iniisip ko, ibang-iba na rin, nag-move on na rin yung trends away from math. Tapos, saan papunta? so tingin ko papunta dun sa shoegaze. Tapos recently, Magkamag-anak no? yes Dahil and sa no. soundscapes Sa tingin, tsaka sa obsession sa pedals at some point. Pero napapansin ko, at least dun sa nakikita kong movement sa West, parang papunta rin sila sa hyperpop as a genre. Talaga? And like karamihan ng mga hyperpop producers ay very good guitar players galing sa Midwest. Ano yung hyperpop? Siya parang Video game music. very video game music siya na heavily influenced ng anime. Tapos may hip hop, may rap elements, tapos very electronic. Sagad yung auto-tune ng vocals. Tapos rin siya, parang 2-bit sounds din sobra. And actually inspiration ko yung hyperpop kahit hindi tunog hyperpop talaga yung ginawa ko. Kasi yung parang production style nila is basag kung basag. Wala kaming pakialam. Gusto niyo na maayos na tunog. Ito yung hindi maayos na tunog. Ito yung parang nung nakikinig ako sa kanila, doon ako nagkaroon ng inspiration na okay lang kahit hindi perfect. Okay lang kahit pula-pula yung levels nito. Okay lang kahit nasabihin nating di maganda yung production. Ang tanong, parang pumasok ka dun sa dun sa game ng mga video games, iba malakas lahat. as in parang halos walang velocity sagad natin. And na-realize ko na ayokong gumawa ng music for other people. Talagang sinolo ko to. Ito yung gusto ko. Kung mali siya, edi sorry, pero akin to Paano yung live setup mo? How do you play the songs live? Ayun. So, initially, wala talaga akong goal tugtugin to live. Actually, parang pangarap ko nga, nung ginagawa ko yung music is, gagawin ko lahat ng hindi ko kayang gawin live. Kasi parang yung Tide, nung nagre-record siya, tinry naming maging as honest as possible to the point na wala kaming overdubs. Wala kaming additional layer. Talaga? Sobrang hassle niya i-mix. Kasi wala kang pantakip Yun na yun Parang ang mixing mo nagsimula during sa rehearsal space. So, wala. Napakalaking bagay na nagkaroon kami ng Line 6 DL4 kasi ito justified kung bakit meron tayo isang loop. Kasi may loop tayo na nag-run. So, gagawin namin yun sa recording. And ayun, galing dun sa mentality na yun, sabi ko, gusto kong gumawa ng something na walang limit. Na parang what if meron akong 10 guitars? Okay lang kaya? So yun yung ginawa ko nun. And then, tinanong ako ni Lee before i-release yung album like nung October. So merong halos 8 months before it. Sabi niya, wag kang magagalit pero kaya mo ba itong i-live? Tapos, syempre, ang sagot doon, hindi. Pero sabi ko, subukan ko. Bigyan mo akong time, tatry ko gumawa ng proof of concept. How much of it can be done live. So yung live setup namin, meron si Charles, yung drummer. Favorite ko na... Saan galing tong mga banda, yung bandmates mo? Si Charles, marami siyang tinutugtugan locally, session drummer. At some point, tumugtog rin siya kay Gaba. Tumugtog siya sa Moonwalk. Tumugtog rin siya sa Twin Lobster. Okay. So, very competent drummer. Tapos, dikit na dikit talaga siya sa click. And yun yung naisip ko na ito yung parang hard requirement for this one. Kasi may sequences and parang kailangan kong tanggapin to execute this. Kailangan ko ng backing tracks. Kailangan ko aralin paano pagganahin yung DAW live. Tapos merong So magdadala ka ng ng Ableton. Sige lang. Come in. Live parang naman tayo
Yo, Who is it? Hi, Camille. what's up, Camille? It's Camille of X Bandwagon. In the house. Kakagraduate ko lang sa Have a seat. Have a seat. Hi. Si Camille lang nag-set up. nag-set up nito. Salamat, Camille. Daan ka lang, pwede naman. Pwede. Ano nga yung tinatanong ko? Okay, magkaka-Ableton ka live. Yan ang plano mo. Naka-Ableton ako Si live. Gaba ba naka-Ableton live? Reaper siya eh. Reaper. Pero yung Ableton, I think That was the main point of That's the Ableton. point of it na magagamit To mo use talaga it siya live. Oh, bukod pa doon. To run, mas madali rin yan. before, I mean, in the beginning, ang Ableton is a live instrument. Oh, as in To run session lang siya, di ba? Before they called it backing tracks. So, parang... Naka-Ableton ako live, pero yung usage ko ng Ableton, hindi yung live session. Oh. Pang-launch nung... Hindi, as in, you see, para siyang, para siyang, naka-sequence na. para siyang arranger view. So, Okay, DAW pa rin siya. Pero, kumuha ko ng Ableton na device Controller. itself, yung controller. Ano ulit tawag doon? Ableton? Push. Push. Kasi maraming ilaw. Push mo yan. Yung maraming Push mo ilaw. yan, te. So, kumuha ko nun. Tapos, yun yung Push Push 2. Push to. Hindi ako kumuha ng 3. May 3 na. Marami na yan. Nag-upgrade na sila eh, di ba? Nag-upgrade. Tapos, yung Ableton Push na 3. Yun ba yung latest? Oh, yung 3. Tapos, ano siya, pwede siyang standalone kahit walang laptop. Talaga? Oo. Dapat Parang yun MPC na. Oo, wala. Oh. Ako kasi ayoko ng laptop sa stage kasi pag nabasa yan or nahulog Oh, or nauga, fragile siya eh. very fragile Tsaka ang nagahang. laptop eh. Oo, nagahang pa. Pero ngayon kasi nag-commit ako sa laptop kasi ang dami kaming tinry na automations ng mga bagay-bagay. Kunyari, si Charles naka-SPD siya. Okay. Pero yung SPD namin walang tunog. Controller lang siya. Taga-launch lang. Hindi, controller siya. Controller na. So, naka-MIDI out siya. Naka-MIDI siya papunta dun sa So, drum ko Okay. So, yung mga drum sounds na titrigger niya from the PC. Okay. Tapos may mga masasayang pwedeng gawin doon, like kunyari pwede mo gawin yung trap style na nag-hats ka tapos nagpi-pitch down. Hindi mo magagawa. So hindi mo magagawa 'yan ng basta-basta ng walang sapat na automation. Okay. Another question. Yung out mo is audio interface. Audio interface. Ilang outs? 3. Ay, 4 yung out Apat nung ng interface out. ko, pero dalawa yung Naka-submix lang lahat. Hindi, may isang sub bass ko, lahat ng bass andon, tapos isang backing track out. Naka-stems bale. Yung dalawang yun. Tapos Naka-assign lang sa per out. per out. So, may mga basses, may backing track, Yung may click click tsaka cues at lahat at na. cues. Yung isa, Wala. libre. Okay, so next question. Anong naririnig ng banda? Meron ba kayong in-ear Wala, o yung wala, drummer, drummer lang. Wala kaming parang in-ear. si Gaba, Gaba. yung drummer lang. So, hanggat hindi Mananalig ka sa hanggat drummer. hindi nag-i-in-ear si Gaba, hindi ako mag-i-in-ear. Magandang question yan. Bakit? Ang corny. Like, ayoko mag-in-ear until dumating yung time na maririnig ko yung drummer sa in-ear. Pwede mo naman marinig yung drum sa in-ear. Siguro lumaki ako dun sa time na kapag nabawasan yung volume ng isang bagay, hindi ako nag-enjoy. Like, gusto kong marinig ng buo yung gitara ko, pero wala akong pambili ng preamp na ira-route ko dun sa in-ear. Okay. Pangalawa, gusto kong marinig yung tunog ng buong-buong drums, pero kung yung venue is hindi mic yung drums, hindi ko siya maririnig rin sa in-ear. As Kami if- isang mic lang. Na Okay. para sa amin lang. Okay. May yung drums Ah. may isang mic na pag pinwesto na doon, parang buong kit yun. So parang H1 na mic, ganun na. Parang Field recorder. hindi, parang actually hindi. Kayo ganito. Dynamic na Naka-duct tape sa bass drum. Alam mo ba yung Yamaha, ano yung Yamaha na EAD? EAD. Ang Chico Sai naka-EAD, 'di ba? trigger yan, di ba? Hindi. Module. Well, trigger siya, pero basically it's a mic na nakakabit sa bass drum nakakabit doon. Tapos na-realize ko, it's just a mic na nakakabit sa bass drum. What if I put a mic? Tapos ganun din yung tunog. Except wala akong tinitrigger. Which is crucial sa tugtugan ng Chico Sai. May tinitrigger sila di ba? So yung may naka-mic sa house or sa hindi, naririnig ko yung drums na like how I hear it pagkatabi ko siya. Ang dami ko natututunan ngayong araw na to. Gusto ko siyang Diba? i-try agad ko. As in, Okay. meron kaming, may mixer kami. Lahat nakapasok ng guitars. 2 guitars and a bass.
all the mics and one drum mic. Pag gusto mo, mimix mo lang yung levels lang naman eh. Hindi ko naman kailangan ng gusto ko yung hi-hat mas malakas. Hindi naman pag nakatayo ka on stage, hindi naman yun pantay, hindi naman yan tunog speakers or 'di ba? Yung tunog ng drums, tunog isang instrument yan eh, 'di ba? So pag nandun siya, it sounds like drums to me, and I'm a drummer and I don't parang as in mahina nga lang siya sa level ko kasi gusto ko malakas yung bass eh. 'Di ba? Gusto ko malakas yung bass at vocals. Okay. So may mixer kami hindi ko na sinasubmix, as in even sa heads when I play drums. Hindi ako humihingi ng drums sa monitor mix. Naka in-ears kami lahat. Yung vocal mic ko pinipick up na yung drums eh. Kasi may vocal mic ako dito. Okay. Pag nilagay ko pa yung drums, Sobra na. Jarring na. ang ginugulo mo lang yung mga gitara to my simple ears. Kaya para ginugulo mo lang, gusto ko lang yung rock. Nung tinanggal namin ni Shinji lahat as in mute. Ganda ng tunog kasi nandito yun yung naririnig ko pag nakaupo ako eh. 'Di ba? Pag nakaupo ka sa drums, yun yung naririnig ko eh. Yung, 'di ba? Hindi siya. magandang kick, hindi magandang. But still, it sounds like a kit to me. It doesn't sound MIDI. It doesn't sound malayo kasi mahirap. I imagine sa gitarista, kailangan pareho yung tunog eh. Iba yung tunog nung naka-amp tsaka naka-in-ear, di ba? Iba yung recording. Yung drums kasi yun yung tunog nun. Pag pinalo, yun na yung tunog sa tenga mo nun. Pero gets. Ngayong sinabi mo yan, never ko yun... One mic. Okay. Parang One mas mic. lang. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko Saksak mo lang dun sa DAW na naka-live. May ins pa ako eh. Oo, exactly. So diba? magagamit ko lahat yun. Itataas mo lang ng konti. Malamang wala pa sa tres yan, rinig mo na yan. Kung naka-in-ear na molded, Goods na yun. Okay. So sa Chico Sai, naririnig nila yung EAD na mix. So yung tunog metal na tig 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 tig. Mm. O lahat ng trap drums mo, maririnig mo. Pati yung kasi, di ba? Napakaganda. Napaka-insightful. Gusto kong itry agad. Maganda kasi sa instrumental music, wala kang mics. Hindi So kahit mag-feedback hindi mo yun. kailangan mag-feedback. Napakalaking tulong nun. Malaking bagay yung Maraming pwedeng gawin. Madaming, Actually, Kaya yung party pace hindi nag-in-ear kasi wala kaming vocal mic. Patay lahat ng monitors, di ba? hindi kailangan. Hindi kailangan eh. Pero pag sa rock band, parang ibang-iba yung walang monitor yung... So tingin ko, yun nga, sa bagay, sa party pace din, hindi rin kayo naka-laptop kasi yung Hindi. S4 kamay talaga yun, di ba? Naghihilahan kami na yun yung tension, yun nandun na para pag inaantok sila medyo mabagal, pag excited medyo mabilis. So pipindutin ko na kasi hindi nagbabago yung length ng sample eh. Diba? Walang warping. So pipindutin ko na mas mabilis o mas late, 'di ba? Para nakahiga na. Tapos minsan naghihilahan pa, 'di ba? Para live naman eh. Oo. Yun yung fun, at least para sa akin. Who do you kasi wala akong kilala besides UNC Nagaba. Sinong instrumental music na kailangan malaman namin? So tingin ko, yung AWI. Awi. Is Spell. importante. Anong spelling? AOUI. Yun yung pangalan. Pati spelling mahirap. Math na math. K-O-U-I. Very, very powerful. Awi pero walang E, no? Wala. Kinulang. Awi. Gamitin natin May lahat ng vowels. vowels pero tunog E pero walang E. Awi. Sobrang wild nila live. Tapos, Ano to? Ilang members? 4 sila. 2 guitar player, bass, Guitar, tsaka drums. Wala. Tagasan? Dito lang rin. Hindi ko alam Manila din. Oh. May napanood ako from Davao a few months ago eh. Dito Dito sa Sari-Sari nakasabay na yan. From Davao din. Instrumental. Meron din ako napanood sa Bacolod. Meron din sa Bacolod. Ang hindi. galing. Ang May saya. eksena nga. May Ang saya. eksena. Hindi lang ako masyadong aware. Pero nakakasabay kasi ng party pace. Sorry, you have to forgive me. Nakalimutan ko yung names of both bands. Yung isa taga Davao, isa Bacolod. Pero So if you know the band, just put it in the comments. Nice. Gusto ko rin marinig. Sino pa? Sa tingin ko, ano ba bang nag-iisip ako ng iba pang mga groups. Yung Luncheon, very may math tendencies sila and very melodic na na guitar playing. I think isa rin siya sa mga paborito ko talagang guitar player na
Tappy. And- Local. Oh, local. Napaka-creative niya. At saka namamangha ako lalo, pati rin dun sa Awi, pareho sila na kaya nilang gumawa ng ganong kalaking creativity na hindi niya kailangan gumamit ng kapo sa gitara. Kasi asa ako sa capo talaga na, pero sa kanila, as in, wala na dexterity talaga yung nagdadala. Pag sinabi mo, ikaw, alam ko, iba-ibang tuning eh. Anong tuning mo? Ngayon, standard ako. Talaga? For As in, EA, Ngayon. B, Standard ako ngayon. Sabi ko parang, sige, ayoko mo nang pahirapan yung buhay ko na nadamihan ko yung tuning. Pero, may mga, ang favorite kong laro, FACGC. Gusto ko rin yan tuning na yan. Yung American football tuning. Never meant na, siya, napaka-clutch niya na tuning. Tapos, kahit anong korte ng kamay mo, okay yun. Nito. Susunod yun. Parang Major 1 fret away ka lang. Parang, ganda na nga. Hindi ko alam kung anong chord to. Pero, Basta, style points lang. Muscle memory lang magdadala sa'yo eh. FACGCE gusto ko. Tapos DAE, C sharp AE. Gusto ko rin yung tuning na yun. Yung dalawang favorite ko for the longest time. Pero sa ngayon, gusto kong standard muna. Tapos lahat ng mga weirdo, dadaling ko sa piano. Tapos, less din yung pagko-chords ko. Sa tingin ko, this time, mas marami yung mga parang twinkly notes here and there. Pero mas seryoso rin yata yung mag-gitara. Kasi dati, mas maraming strumming, mas madali tumalon-talon. Ngayon, okay, seryoso tayo ng konti. Medyo trabaho itong ginagawa natin. Namimiss ko rin na parang sana mas strummy pala yung ginawa ko. Wait, sinabi mo may drummer ka. Sino yung ibang members? Yung isa pang guitar player is si Paolo Galang. Wala siyang band. Tapos, pero pinsan siya ni Nelson, yung guitar player namin sa Tide. Tapos, kahit na nung Tide days, andun siya lagi sa rehearsal room. In fact, yung ilang mga kanta, pwede namin i-attribute na may ambag siya dun sa songwriting during Tide days. Kung sino yung late sa banda, yun yung kukunin niyang pwesto. Kunyari, dahil nagre-rehearse kami sa bahay ni Nelson, wala pang drummer. Sige, ako muna magda-drums. Sige, ako muna mag-bass. Ganyan. So, parang inevitable na magtutugtog rin kami magkasama. And siya yung gumagawa ng guitar parts na iba pa. In fact, sabi ko nga sa kanya, ikaw yung stunt guitar player. Lahat ng may hirap sa'yo. Lahat ng masaya, akin. yung mga cute-cute lang, ganyan. Tapos, excuse ko, magpapiano kasi ako, mami. So, dapat sa'yo to. Pero, fun. 3 lang kami doon sa live. Same bass, naka-backing. Naka-backing yung bass. Plus, gusto kong i-commit yung tunog ng basag na 808. Yun ang bass mo. Yun yung, gusto ko yung sumasabog at heavy subs talaga. And sa akin, naisip ko lang na way to do it is via backing track. So, yun muna. Tingnan natin kung ano mangyayari sa future. Pero, so far, it works and it's fun. Ano yung mga future plans mo for releases or tour? I mean, may gigs kayo? May mga ilang shows na lined up pero nothing na masasabi kong super planned. Actually, di ko rin sure kung ano ba yung next kong gustong gawin. Parang medyo side quest to ng buhay. Parang gusto kong magsulat, pero parang gusto ko rin i-improve yung live set namin. Nakadalawang shows pa lang kami. Tapos, every show, may natututunan kami na parang, okay, may gusto akong baguhin dito. So andun pa kami sa point na hindi pa kami fully satisfied dun sa current na setup. I mean, salamat sa lahat ng nice setups, pero may gusto pa kaming gawin eh. So, ayun. How will they reach you to book you? Nasa Instagram, nasa Facebook lang kami. Likewise 2000. Same management, the people. Spur of the moment Spur of project. the moment. Yeah. Okay. Anong day job mo? Software engineer. Okay. That figures. Kaya. Okay. Kaya NFC. Meron ka pa, Darren. Wala naman, okay na ako. Salamat, papi. Clarence, thank you for dropping by. Uy, And salamat. Thank you. Daming kwento. Masaya. Salamat. I'll see you at the show. I wanna see your kasi nung tumawag si Camille na sa tour pa kami. Uy. So ngayon, gusto ko mapanood tuloy Excited yung ako. live show. Actually, ang tagal na rin nung huli ko napanood yung Party Pace. Parang last year pa yata. Mamayang gabi may gig. Yun nga, di ba? Nakita ko 22 eh. Sari-sari ba? Sari-sari. Nandito sila 8:00 ng umaga, nag-i-ensayo sa ikong aga na ng practice.
8 a.m. Pinakamaaga kong ensayo yun. Ginising nila ako, may ensayo. May gig si Jan eh. May session. tanghali na gig siya with Ebe. May 11 a.m. sound check siya. So, sa BGC. Oh. Tapos dito, kaya ensayo ng... Ensayo kami ng 8 seconds. Aga naman nun. Grabe. Anyway, thank you Masaya. for coming out. Salamat na marami.